Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Sa gitna ng matinding buhos ng ulan sa Metro Manila kahapon, kapansin-pansin ang malaking tulong ng Pasig Marikina River Channel Improvement Project o PMRCIP ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil sa proyektong ito, hindi umapaw ang ilog at naprotektahan ang mga residente ng Marikina at Pasig City mula sa matinding baha, lalo na't ilang linggo nang walang tigil ang malakas na pag-ulan. Ayon sa Public Works and Highways sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon, utos ng Pangulo na padaliin ang konstruksyon ng flood mitigation structures sa kahabaan ng Marikina River, katuwang ang Japan International Cooperation Agency o JICA. Sa ngayon ay nasa 53% na ang construction project ng naturang proyekto. Kasama rin dito ang pagtatayo ng floodgates, pumping stations at iba pang istruktura upang makontrol ang tubig sa Manggahan Floodway at tuluyang mabawasan ang humigit kumulang 63% ang mga binabahang lugar na sakop ng Pasig Marikina River Basin. Samantala, nakatutok si Pangulong Marcos Jr. sa sitwasyon sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa na patuloy na nakakaranas ng matinding pag-ulan. Patuloy na nakamonitor ang Pangulo upang mabantayan ang seguridad ng mga residente sa mga apektadong lugar. Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na iprioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha. Ang Office of the Civil Defense ay naglabas ng kanilang response cluster member agencies upang agad na magbigay tulong hindi lang sa mga local government units kundi sa lahat ng mga apektadong residente. Ipinag-utos na rin ang libreng sakay sa Metro Manila habang naka-standby ang search and rescue units. Samantala ay patuloy naman ang relief operations ng pamahalaan. Tiniyak din ng gobyerno ang tuloy-tuloy na clearing operations at medical assistance sa mga sinalanta ng baha. Alinsunod sa utos ng Pangulo na isulong ang whole of government approach laban sa baha, bunsod ng patuloy na pag-ulan sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Makakasama natin ngayong araw si DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, MMDA General Manager Nicolas Torre III at Pag-asa Deputy Administrator for Operations and Services Roy Badilla upang pag-usapan ang naging tugon ng pamahalaan sa sama ng panahon. Good morning to all of you. Go ahead, sir. Gandang umaga. So patuloy pa rin ho ang ating relief operations. Actually, hindi naman ho tayo tumigil mula nagsimula yung Habagat, then nagkaroon ng Bagyong Luis, then more Habagat, and then Bagyong Maymay, and then the enhanced Habagat. So we're treating it as a continuous relief operations, ongoing concern siya. Kaya yung report namin picks up from hindi siya separate reports na kundi we're treating it as continuous na weather disturbance dahil hindi naman humupa for almost close to 1 month now. Now, the next slide will show you again the total affected barangays from this morning 6 a.m. report. It's at 4,516 barangays with 1.539614 million families affected. Ang nakabukas natin na evacuation centers across the country, 461 with 12,194 families living inside evacuation centers. Ang nakatira sa labas ng evacuation centers, 11,554. Now, kung makikita niyo yung damaged houses, patuloy na lumalaki, nakakatanggap yan ng tulong pinansyal sa atin. Ang total damaged houses, 1,993. Ang totally damaged houses, 206. Ang partially damaged, 1,787. So the next slide
kung mapansin nyo, lumalaki yung numero compared to what we showed last week. Ang total family food packs released na natin is at 1,057,972. That's across the country with a bigger bulk going into Central Luzon, Region 4A, Ilocos Region, and Cordillera. Meron rin tayong portions ng Region 4B, most especially yung Mindanao Occidental. We've released 17,291 ready-to-eat food boxes. These are normally distributed in RoRo ports as well as seaports kasi naaantala yung biyahe ng mga pasahero natin. Then, nag-release na rin tayo ng 12,740,000 na non-food items. These are the other kits. Yan yung mga kitchen kit, sleeping kits, hygiene kit, family clothing kit. Total cost of humanitarian aid is at close to 717 million already. We project the numbers to keep on going up kasi even as this morning, we're still getting new requests for augmentation ng mga local government units. Remember, the last mile o yung pag-distribute sa residente, responsibilidad yan ng mga local government units natin. Pero dahil alam naman natin na may limitasyon yung kanilang kapasidad, it's the DSWD that supplies them the family food pack. So yung 1 million plus na yan, binibigay yan sa provincial local government units, municipal and city local government units. Sila nagdi-distribute ng last mile kasi devolve ang social welfare. Now, the next slide will show you, last week malaki pa yan but now our national stockpile is at 4.228458. Ibig sabihin yan yung mga readily available goods natin na pwedeng i-distribute spread across 1,000 warehouses. Now, remember, nung una ko yung pinakita sa inyo, nasa 5.2 yan. So, naglabas na tayo ng 1 million in 1 week's time or a week and a half's time. Kaya bumagsak siya to 4.2. But to assure everybody, the production plants are running in full scale. So, hindi yan bababa na lubhang malaki. So, right now, the Luzon Repacking Center is running at 22,000 family food packs a day. The Visayas Center will be running at 22,000 come middle this week. Kasi we're also starting to get requests from, it's augmenting yung mga areas na tinatamaan ng pabugso-bugsong habagat. Ang message namin, hindi dapat mag-alala ng ating mga kababayan. May sapat na pagkain na nakaimbak sa mga bodega ng DSWD nationwide. This number will continue to grow. So kung wag naman, kung ano pang darating, ready naman ho ang inyong pamahalaan. So that's it for the side of the relief operations. Actually, after this, I plan to personally oversee the distribution in Quezon City, then go up to Pampanga, in Macabebe, and Bacolor to check on those, and then tomorrow we'll go to Bulacan naman to look at Hagonoy, Kalumpit to make sure na yung distribution is going smoothly. Kasi again, ang laging tanong sa amin is sino ang nagdi-distribute on the ground? It's the local government units, but we make sure that we monitor na nadi-distribute efficiently and in an orderly manner. So I'll give the floor back to you, Secretary. Secretary Disa, next. Magandang umaga. So, ikot po tayo base sa direktiba ng Pangulo. Nag-ikot tayo kaninang umaga, kagabi at kaninang umaga. At awa ng Diyos po, bumaba na, tumiga na yung tubig baha, gagong-gago na sa bandang Quezon City area. No? This morning po nagaging ako ng Navotas para i-check lang yung Kamanava area. Si Sec Rex would know this very well, dati siyang mayor ng Valenzuela. So, prone sa baha ang Kamanava area, pero awa ng Diyos sa Kamanava, relatively hindi masyadong mataas at mabilis humupa yung baha nitong nakaraang araw despite yung record rainfall kahapon. No? Sa Navotas, para lang maintindihan ng mga kababayan natin, nung pumasok tayo late last year, meron tayong 4 na ginawa sa Navotas. No? Para lang maintindihan natin kung ano ba talaga ang dapat gawin sa mga flood-prone areas and ano yung nakikita na nating mga epektibong intervention. No? Ang unang-unang pinagtulungan namin ni Mayor John Ray Chanco at ni Kong Toby Chanco sa Navotas is pinagana namin yung 6 na pumping stations na matagal nang hindi gumagana. No, 6 yan nakakalat sa along yung Manila Bay at napagana na natin yon. No, ikagawa, may mga gaps dun sa mga dike
na naiwan from the past years, no? Sinara natin yung mga gaps na yon, no? So nasara na yon. Ikatlo, yung navigational gate, no? Yung malaking navigate, kung maalala nyo, pinuntahan mismo ng Pangulo ito. Parang 2 beses pa ata niya pinuntahan to. At hindi maayos-ayos, naayos din natin yon, no? So yung 3 bagay na yon, prove na epektibo yung naging resulta, no? Nung pagsasaayos ng mga pumping station, nung pagsasarado ng mga gap at pagpapagawa ng navigational gate, no? So yung mga ganong klaseng intervention na coordinated ng mabuti, base na rin sa direktiba ng Pangulo na kailangan ng DPWH from now on, simula nung siniwalat niya yung mga kalokohan sa flood control, kailangan coordinated sa LGU, clearly nag-work. Kasi kausap ko mismo yung mga residente, dun mismo sa mga barangay tabi ng Manila Bay, sila mismo nagsabi na hindi sila masyadong parang hanggang ankle lang yung kanilang yung na-experience nilang baha at lumabas kagad yung tubig. So, clearly, kung uulitin lang natin yon sa iba pang mga lugar, lalo na sa Bulacan, no? Kinikwento ko nga kay Secrex kanina na nanggaling ako ng Kurumpit at itong mga susunod na araw, pupunta naman ako ng Hagonoy at Paumbong. Yung model ng Navotas, at ng buong Camanava area, tingin ko, example yan. Sa Valenzuela, halimbawa, merong laging binabaha dyan ng matagal na, yung pumping station natin, Secrex, yung Wawang Pulo, no? Laging binabaha yon. Ngayon, nung napagana na namin yung pumping station doon, again, with the help of the city of Valenzuela, hindi na binabaha yung Wawang Pulo ngayon, no? So, meron tayong mga nakikitang mga improvements, pero, syempre, lalo na sa volume nung ulan kahapon, marami pa rin talagang binaha. And isa na yon yung pinuntahan ko kanina ding umaga, yung E. Rodriguez at G. Araneta. At ang main na nangyari doon, umapaw na po ang San Juan River. No, kasi ang Quezon City, ang tinatapunan lang ng tubig baha ng Quezon City is San Juan River. Yun lang ang major tributary sa Quezon City. Merong isa pa pero sa ano na yon, no? Sa norte na yon, sa may Fairview na yon, no? Yung nakalimutan ko na yung pangalan, yung Tuliahan River, no? Sa norte na yon, sa may, pero sa sentro ng Quezon City, ang tinatapunan lang ng lahat ng tubig baha ay ang San Juan River. At kapag ang San Juan River umapaw na, wala na talagang pupuntahan ang tubig baha sa Quezon City. So umapaw siya at approximately, Jen Torre would probably know the exact time, but I think around 1:30 p.m. yesterday. Pero ang kausap ko yung mga tao doon, yung mga residente sa area ng San Juan River mismo, nag-subside na ito by 7 p.m. Kaya by after yung declogging at yung mga basura nagkalat doon, tutulong ng MMDA, declogging at cleaning up operations tayo doon. By 7:30, I think passable na ang G. Araneta last night. Ang kwento sa akin ng mga kababayan natin doon, in previous years daw, up 18 to 24 hours daw ang oras bago bumaba ang tubig baha doon. Yesterday, I think it took anywhere between 4 to 6 hours bago siya bumaha. So, hindi pa rin tayo, we're not out of the woods yet, no? Nandun pa rin, no? Nandun pa rin yung baha dahil nga umapaw ang San Juan River, pero nakakakita na tayo ng konting improvement. So, ano ang kailangan gawin next? Number 1, nandun ako sa San Juan River kanina, yung nagpapasalamat tayo sa MMDA, isastasyon muna natin yung 2 mobile pumps doon, isang mobile pump from DPWH, isang mobile pump from the MMDA, and magde-dredge pa tayo lalo, no? Kasi yun ang malaki talaga nakitang effect natin, no? So, magde-dredge pa rin tayo, papalalimin natin pa rin yung San Juan River, pero kanina, malaki na ang binaba. I think, halos nangalahati na yung tubig sa San Juan River nung nakita ko siya kanina. Pero, kailangan natin ngayon magtayo ng mga detention basins upstream. So, makikipag-ugnayan na tayo sa Quezon City para tulungan nila tayo sa right of way. Kasi, para magtayo ng detention basin, kailangan natin ng area na pagtatayuan nun. So, ang logic doon is
bago pa tumapon ang tubig baha sa San Juan River, iipunin muna natin, iimbakin muna natin sa mga itatayo nating detention basin. And meron kaming tinitignan na area sa may barangay Kaingin Bukid, no, sa may upstream ng San Juan River. No, na hopefully pag yon natayo natin, bago pa bumaba at tumapon ang tubig baha sa San Juan River, sasaluhin muna natin doon temporarily. No, and then pag bumaba na ang San Juan River, doon tayo magdi-discharge into the San Juan River. So, wala tayong magagawa dito kundi magtrabaho lang na magtrabaho pa. So, yun ang kabigin-bigin ng Pangulo. And again, final reminder ko na lang, remind din ng mga mayors natin, ni Mayor John Ray at ni Mayor Joy, na tulong din sa ating mga kababayan na huwag na po tayo magtatapon ng basura sa estero, sa ilog. Kinokorek na naman yan ng ating mga LGU, ng ating mga mayor. So, iiwan na lang muna natin, no, sa ating mga bahay-bahayan yung mga basura at i-dispose na lang to pag dumating na ang mga koleksyon ng mga LGUs natin. Kasi talagang kung makikita nyo yung G. Araneta kahapon, after nung bumaba yung baha, talagang siyam na truck ata, siyam hanggang 10 truck ang G. Araneta pa lang, siyam hanggang 10 truck ng basura yung naghakot kagabi. No, pero ngayon, at least passable na tayo. As of last night, I think 7:30 PM passable na yung G. Araneta. So, tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin and hindi tayo titigil hanggat hindi natin ma-improve pagalo yung sitwasyon natin sa Metro Manila kasi marami pa rin areas na binabaha at kailangan ayusin din natin yan. Thank you. Bago tayo dumako sa MMDA at Pag-asa, unahin mo natin yung mga tanong para kay Secretary Dizon at Secretary Gatchalian. Sorry, iikot pa kami. Pupunta pa ng Bulacan tsaka Pampagas. So, Harley Sex, Balbuena, please. unang Go tanong. ahead. Hi, good morning, gentlemen. Yusek. Sir, you've noted the improvements that we have seen, but Some improvement. Some. Yes, sir. Some Okay. improvement. we'll just ask if there are any new directives from the President in line with the heavy flooding we have experienced in most parts of Metro Manila yesterday, because people, especially workers, commuters, and students have been enduring these non-stop rains for several weeks now, but the situation yesterday was different. So baka po may bagong directive that will bring immediate relief, or perhaps maybe we need a more holistic approach on this. Well, yung holistic approach, kailangan talaga yun. No? Pero ang kabigin-bigin na ng Pangulo, sinabi nga ni Yusek Claire kanina, mabilis ang aksyon. And yun ang ginagawa namin. No? Yung holistic solutions kasi, they take time. No? There are no overnight solutions to this problem that, I mean, we've been experiencing floods for decades. No? And this is not a problem that can be fixed overnight, but ang directive ng Pangulo, bilisan at bilisan ang pag-aksyon para ma-address na natin to. May mga small improvements na nakikita tayo pero it's not enough. No, we have to just keep on working at it. We have to keep on fast-tracking the projects. Importante lang, tama yung proyekto. And sisigundaan ko lang ulit, no? Pagpasok ko sa DPWH, ang sabi ng Pangulo, kailangan coordinated tayo ng tama sa mga LGU natin. No, kasi alam nyo naman, yung isa sa mga paulit-ulit na reklamo ng mga LGUs natin, itong mga nakaraang taon, lalo na sa flood mitigation projects, hindi kino-coordinate sa kanila. In most cases, like Quezon City, sinasabi ni Mayor Joy at that time, hindi nga niya alam na may mga flood control projects para sa mga area niya. So ngayon, lahat ng flood control efforts natin is coordinated with all the LGUs. In fact, hindi kami gumagalaw dyan na hindi alam ng mga LGU at hindi akma sa kanilang master plan, sa kanilang drainage master plan in particular. And even the projects that are proposed in the 2027 budget all require certifications from the regional and local development councils and the LGUs. Wala kaming ipapasok na project dito na hindi coordinated at hindi hindi alam ng LGU at hindi kiniklear ng mga LGU. So we just have to keep on working. That's the President's directive. Fast action, tuloy-tuloy ang trabaho and coordination sa ating mga LGUs. Like follow-up, ano yung long-term solution na nakikita natin na magiging pinaka-effective to resolve this? Well, okay. So,
maraming iba't ibang kailangan gawin for flood mitigation. Okay, yung mga ginagawa natin ngayon, ito yung mga pinaka mabibilis na pwede natin gawin. Yung pagsasara ng mga gap. Yun ang ginawa natin sa Navotas, sinara natin lahat ng gap. Ilang taong hinihiling ng City of Navotas yon, ginawa natin in a few months. Immediately, nakita natin yung epekto nun. Kasi yung tubig dagat na dating pumapasok sa mga barangay, hindi na pumapasok. Ikagawa, pinapagana natin yung mga matagal nang hindi gumaganang pumping station. To date, ang dami na nating napagana, pero marami pa rin mga hindi gumagana. No, nakikipagtulungan tayo kay Chairman Don, kay GM Nick, at sa MMDA, at sa mga LGU para paganahin lahat to. Yung sa Valenzuela, no, matagal nang inaasam-asam ng mga Valenzuelano yung Wawang Pulo Pumping Station na napakalaki. No, tinapos natin yon with the help of Mayor Wes Gatchalian, Kong Kenneth Gatchalian, SP Sherwin, pinagtulungan natin yon. No, sinimulan yon ni Mayor Rex nung time niya. Nung nagawa yon, immediate yung relief kagad. Naramdaman kagad yung relief doon. No, so yung mga drainage natin, yung papalaki ng mga drainage natin sa Quezon City, immediate din yung effect noon. So kailangan gawin lang natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy at sa Paumbong. Merong yang tubig na nanggagaling sa bundok, sa Pampanga River. Meron yang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, lalo na pag high tide. So kailangan natin dyan ng mga floodgates, ng mga navgate tulad ng sa Navotas. Nung nagawa yung navgate sa Navotas na in-inspect ng Pangulo, hindi na rin pumasok ang although kahapon medyo talagang nanginginig na ako sa takot kasi nakikita ko na yung tubig na nanggagaling sa Manila Bay, medyo konti na lang, gagampas na sa navgate sa Navotas. So, kailangan na natin gumawa ng panibagong navgate. No? So, yung mga navgates, yung mga seawalls, kailangan natin yan in Bulacan. Pero kailangan din natin ng mga dike dun sa Kalumpit. No? To prevent the Pampanga River waters pumasok dun sa barangay. Nakita nyo naman, I don't know who was with me last Friday, pero kitang-kita mo talagang walang proteksyon. Ito na yung mga ghost at mga substandard na ginawa ni Wawaw, ni Diskaya na inaayos natin ngayon. So, and pumping stations, no, also in Bulacan. So, these are things that have proven to work. We just have to implement them and implement them properly. Karagdagan din po, nakausap po natin si NIA Admin Engineer Eddie Guillen at makikipag-usap din po siya kay Secretary Vince Dizon dahil meron din po siya magiging proposal katulad ng sinasabi ni Sec Vince patungkol sa dam na isang napakalaking dam na maaaring makatulong din katabi para dito sa Pampanga River, Sec Vince, at dito din sa may bandang Marikina. At pag ito ay naitaguyod ni Sec Vince at ng NIA, itong dalawang dam ito ay maaaring makatulong para maibsan yung pagbaha, lalo na sa Central Luzon. So yun na ipopropose din po ni NIA Admin kay Sec Vince Dizon. Sisigundahan ko yun, no? Importante yung mga upstream interventions. Halimbawa, yung mga dams natin sa Sierra Madre, malaking natutulong nun, no? Kasi syempre, raragasa yung tubig pababa. Pero kung may dam ka sa taas, nakokontrol natin yung pag-flow ng tubig. At the same time, nakakatulong din yun sa water supply. Lalo na yung Angat, prior to these rains, talagang critical levels na. Pero yung Wawa Dam, na ginawa ng private sector, at least nakakasalo ng tubig yun. At the same time, nakakapag-imbak ng tubig para sa tubig din ng Metro Manila. So, very critical yon. Pero, i-emphasize ko yung mga pinag-uusapan nating mga project, yung mga dams, yung mga seawall, hindi yan overnight. No? Hindi yan parang sasnap lang tayo ng daliri natin. Bukas meron na yan. Hindi. This requires planning, tamang execution, and
taon ang bibilangin bago natin magawa lahat yan. So, kailangan mix of short-term and more medium-term, long-term solutions ang kailangan gagawin natin dito. Pero lahat ng to kailangan natin gawin. No? Yun lang. Thank you. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Christian Yosores, DZMM. Hi, Secretary. You mentioned yung sa detention basin na plano po nito. How many detention basins are we looking for the plan and yung timeline po, how soon? Yeah. So, meron tayong for this year na mag-extend until next year na tinitignan sa Kaingin Bukid, no? Barangay Kaingin Bukid. We're coordinating that with the Quezon City LGU. That's one. There are other proposed sites. Marami din ginagawa ang LGU. So, tulungan lang tayo with the LGU. Pero ang biggest challenge kasi sa detention basin is right of way. No, yung kung saan tayo magtatayo, kung saan tayo maghuhukay. Alam niyo naman, napaka-congested lalo na ng Metro Manila. So, kailangan tayo maghanap ng mga open spaces. Kailangan maghanap tayo ng mga private properties na willing yung mga private owners na huhukay tayo sa ilalim ng mga properties nila. So hindi madali ito at medyo komplikado. Pero committed naman tayong gawin, pero magagawa lang natin talaga to with the help of the LGU. So maraming mga planong detention basins, pero kailangan talaga yung tulong ng LGUs dito lalo na sa right of way, no? Na-include na po ba ito sa 2027 budget? Yung Kaingin Bukid, oo. At meron pang mga ibang detention basins na sa upstream ng San Juan River, no, sa Quezon City. Last na lang, sir, kasi nabanggit nyo na challenge yung right of way. So, ano po magiging diskarte natin para kahit papaano sa katuparan naman po yung magandang plano for this detention basin kung may challenge po sa right of way? Makikipagtulungan tayo sa LGU tsaka sa NHA kasi kung meron tayong kailangan i-relocate ng mga kababayan nating mga bahay nila, nakatayo sa mga tatayuan natin ng mga detention basin na ganito. Siyempre, hindi naman basta-basta yon, no? Kailangan nila ng alternative housing, kailangan nila ng financial assistance na committed naman ang national government to provide. No? Pero hindi simple ito at hindi dito mabilis. No? Kailangan talaga well-coordinated at well-planned itong mga gagawin natin to. But in the meantime, magde-dredge tayo, ayusin natin yung mga pumping station natin, magde-deploy tayo ng mobile pump, mag-i-improve tayo ng mga drainage systems natin para kahit papaano maiibsan natin yung sitwasyon natin sa pagbaha. Pero step by step ika nga, no? Hindi to one solution all of a sudden mawawala ng baha, walang ganun. Kailangan lang maintindihan natin lahat yun. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, good morning, Isaac, sorry. May definite date na po ba yung project sa ng DPWH sa Spanya Boulevard? Kasi po kahapon, maraming mga estudyante ng UST ang natrap doon sa loob. And pwede bang panghimasukan ng national government kung barado ba yung mga drainage system naman ng UST? Tuloy-tuloy ang declogging natin dyan. Pero ang problema sa Espanya talaga, unang-una yung mga drainages, lumang-luma na talaga yan. Never pa napalitan yan since, I don't know, the last 50 years siguro eh. So, kailangan nating ipalakihan, kamukha nung ginagawa natin ngayon sa Taft, sa G. Araneta, yung sinimulan na natin. Ngayon lang natin sinimulan yan, makikita nyo naman, yung mga in-inspection mismo ng Pangulo na mga kasya tao dun, minsan nga, kasya mga tricycle sa loob ng drainage. Eh. Kailangan gawin natin yan sa buong Metro Manila. No? So, pero meron tayong sisimulan sa Espanya this year, ngayong September, no, na cross drainage. Yung maalala nyo, binisita namin ni Mayor Iscoyan 2 weeks ago. At kailangan kasi ang problema kasi sa Espanya, walang pinupuntahan ng tubig eh. No, so pag napuno na yung mga lumang drainage na maliliit pa, aapaw na. So kailangan yung tubig dadali natin. And meron tayong gagawing 4 na cross drainages na dediretso tatapon sa mga estero natin papuntang Pasig River, no, sa Maynila, no. So sisimulan na natin yan ngayong September. Pero yung mga drainage improvements natin, gagawin na natin yan under the 2027 budget next year. Sunod na tanong mula kay Let Narciso, DZRH.
Sec, yung mga detention basin na binabanggit nyo po, iba pa ito dun sa planong binabanggit na rin dati ng mga water impounding. Yan din yan. Yan din yun. Ang detention basin water impounding, kumbaga parang malaking imbakan yon Po. ng Pero tubig. kasi may nababanggit na dati, halimbawa yung sa Camp Aguinaldo yung tinitingnan, Liwasang Bonifacio, Raha Sulaiman. So anong estado na po nito mga to? Plano pa rin? Plano pa rin. So, plano pa rin. Pero again, right of way ang kailangan natin dyan. Camp Aguinaldo, matagal nang pinaplano yan. We just need everyone to agree. Yung dun sa, to address yung flooding sa Espanya, meron kaming pinaplano dyan sa may Bustillos. No, may open area dun sa may Bustillos Market na pwedeng ginawa na ni Mayor Isko yon sisimulan na rin natin yon. Yung Raha Sulaiman, mukhang papayag na si Mayor Isko naman dyan, so pwede na nating gawin yon. Basta coordinate sa LGU at makukuha natin yung right of way, madali nating magawa eh. Yun ang problema. Dati meron din plano sa UST mismo. Sa loob mismo ng UST, maglagay ng imbakan doon. Pero plano pa rin yun hanggang ngayon. So, kailangan na lang, yung plano, gawin na lang nating action na. Di ba? Once and for all. Yun ang kabigin-biginan ni Pangulo. Idagdag ko na lang din, Sec, yung sa mga permanent evacuation center. Kasi ngayon, mga school pa rin po yung ginagamit. May nababanggit na po na may 16 na itatayo this year. Ano na pong estado nito mga to? Babalikan kita. Wala akong update sa'yo dun sa evacuation centers na itatayo ng LGU, ng DPWH. Ano ba? Under ano po ito Ligtas Pinoy Act. So, NDRRMC and DPWH. I will find out. No, I'll find out. Sorry. Ayoko sumagot ng hindi ko alam yung sagot eh. So, aagamin ko. Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, ETV4. Kay Sec. Sec Rex naman. Kay Sec Rex po. Nabanggit nyo kanina, Sec, 1,993 yung damaged houses. Nagsimula na rin po ba yung DSWD na makapagbigay po ng tulong? ASAP yan eh. As soon as it happens, hindi naman sila papauwiin nang wala silang uuwian. So yung mga social workers natin will be providing financial assistance. Tuloy-tuloy yan. Hindi naman yan yung tipong iniipon. So you can check our Facebook pages. Nandun naman, minsan dinadayo sila kung saan sila pansamantalang tumitira. Kung sa kamag-anak man yon. Or like in the case sa Baguio, di ba yun, nasa landslide, ang ginawa na natin kaagad doon dahil hindi muna sila pababalikin ng local government sa no-build zone, we provided rental assistance that's good for a quarter all the way to 6 months. Habang hinahanapan sila ng permanent na relocation through socialized housing. Mabalikan ko lang yung sabi Sec Vince, yung tanong tungkol sa evacuation center. It's being discussed now sa NDREAM kasi ayaw na nga natin na ginagamit yung mga school. I think I cannot say with an absolute certainty dahil hindi naman ako mag-isa sa NDREAM, but patuloy yung discussion doon and I'm sure we'll take it up again when the whole council meets accordingly kasi nakita na naman natin yung mapinsalang epekto ng ginagamit ang schools bilang evacuation center sa learning capacities ng ating mga kabataan. Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV. Good morning po, Secretary. Secretary, follow-up lamang po. In Metro Manila alone, how many % of existing drainages actually need improvement? At kaya po bang matapos ngayon or baka abuti na po next administration? I can't give you a percentage, but I think it's safe to assume that most of them need. Kasi marami dito, lalo na yung mga main roads natin. Ano pa yan eh? Marami dyan. Post-war pa yan. Post-World War II pa yan. Hindi pa napapagitan yung mga drainages natin along major roads, like Taft, especially in Manila. No? So, kailangan talaga, including Espanya. So, kailangan talaga magpalit na tayo. And to me, that's a top priority. As to, clearly, hindi natin magagawa lahat yan within this administration. It has to be a continuing effort for the next couple of administrations. I think hindi madali kasi may may disruption kasing kasama yan eh. So hindi mo pwedeng sabay-sabay din yan kasi traffic naman ang magiging major na problema natin yan pag pinagsabay-sabay natin yan. Apo. Secretary, there are 13,917 flood control projects under the former administration. Have all been accounted for and audited na po? Hindi pa. I mean, you're talking about thousands and thousands. Ongoing naman lahat yan. No? Together with the
our law enforcement agencies were doing that, no? So tuloy-tuloy lang yan. And then kapag merong nakitang mali, then mag-graduate na yan into fact-finding and possible cases to be filed by the Office of the Ombudsman. So tuloy-tuloy lang yan. Daang-daang kaso yan. Ang pinag-uusapan natin dyan, no? So let's just I don't want to say any more about that. Let's just leave it up to the law enforcement agencies and the Office of the Ombudsman, no? Kami naman sa DPWH, kung anong kailangan ng agencies natin, especially the Ombudsman, DOJ, NBI, nagko-cooperate lang tayo dyan. Sunod na tanong mula kay Mads Moratilio, Net25. Hi po, Sec. Yes, sir. Sir, balikan ko lang yung sa Bulacan, yung binanggit nyo, kailan kaya masisimulan yung mga project within this year ba? Or nasa 2027 project? Okay, yung Kalumpit, ongoing na tayo, no? Ito yung mga subject ng mga kaso na final against the Discayas, against some government officials. So, kinukontinue na natin yan, at inaayos na natin yan, no? It took some time to do it kasi alam nyo naman, kapag ang isang project ay napailalim sa isang kaso, isang investigasyon, ang daming kailangang clearances yan, COA clearances specifically, bago natin matuloy. Pero nakuha na natin yan, nagsimula tayo nung end of May, at yung 3 projects sa barangays Calizon, Frances at Bulusan sa Kalumpit, yung pinuntahan ko last week, ongoing na yan. At matatapos yan by first quarter next year. Yun ang target natin. So, by then, tingin ko pag nasara na natin yung Kalumpit area, yung kung nakita nyo yung sitwasyon dun sa barangay poblasyon sa Kalumpit, no, na may dike na maayos, may pumping station, halos hindi masyadong bumabaha yung barangay poblasyon ng Kalumpit. So, ganun ang gagawin natin. Same height, same structure ang gagawin natin doon. And maglalagay tayo ng mga pumps doon para ipapump out natin yung tubig doon sa barangay palabas papuntang Pampanga River. At tingin ko pag yon nagawa na natin, by next year, may mararamdaman ng relief ang mga kababayan natin sa 3 barangay na yon, sa Calizon, sa Frances, at sa Bulusan sa Kalumpit. Yun din ang mga barangay na, by the way, binisita ng ating Pangulo last year. So, nagsimula na tayo doon. Yung mga seawall sa Hagonoy at sa Paumbong, pinaplano pa lang natin yan. At pupunta nga ako doon sa mga susunod na araw, susunod na linggo, para tingnan kung paano natin mapopondohan yan. At, kasi yan, medyo malaki-laking proyekto yan. Kasi mahabang dike yan, no, na kailangan protektahan natin ang Hagonoy at Paumbong. Sir, last na lang, mensahe po natin sa mga kababayan natin kasi lalo na sa social media, talagang bugbog ang, especially DPWH, yung mga kababayan natin, sabi, yung mga lugar nila hindi naman binabaha dati, pero ngayon nalulubog sila ng husto sa baha. And meron din yung sinasabi, yung sa Marcos Highway daw po, itinaas yung kalsada, tapos ang bagsak naman sa kanila, yung mga subdivision surrounding the, Unang-una, dapat naman talaga mabugbog yung DPWH. Diba? Sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to. Diba? Tama lang yun. Pero, kailangan, isa-isay nating aayusin yung mga problemang, dekada na ang binilang. Ba? Nagkapatong-patong na lahat yan. No? So we just have to fix every problem that we are faced with, no? And ang sabi nga ng Pangulo, we just have to work, no? Trabaho lang tayo, may problema, ayusin natin, di ba? Solusyonan natin. Walang overnight solution, pero nakikita natin pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda. So yun lang, tuloy-tuloy lang tayo habang nandito ang Pangulo. Tatrabaho lang kami lahat, kami nga Secrex, nga General Torre. Walang tigil. No? So, yun nga ang gagawin natin. Isunod na tanong mula kay Sam Medinilla, Business Mirror. For Sec Dizon lang po. Noong 2024 po, na-mention po ng DPWH na 30% complete na yung flood control master plan na ginawa po during the time of former Public Works Secretary Singson. Ilan percent na po kaya yung completion nung nasabing master plan?
And will it be updated to include po yung mga proposed nilang Yeah. bagong Ang- flood control project? Thank you, Sam. Ang latest update sa akin is matatapos end of the year. Pero, alam mo, tama yung, syempre kailangan talaga ng master plan. Pero hindi tayo pwedeng maghintay eh. Kailangan may gagawin na tayo eh. And ang importante lang naman, yung gagawin natin, nakabase sa siyensya, at ikagawa, coordinated sa mga local governments natin. Tingin ko ang pinakamalaking pagkakamali o pagkukulang nung nakaraan, hindi kino-coordinate yung mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan. Kasi pag yan coordinated, halimbawa, ang Quezon City, meron siyang drainage master plan. Dapat, kung may gagawin ng DPWH, dapat akma dun sa master plan. Di ba? I mean, ano yun eh? Common sense yun eh. Problema, hindi ginagawa yun dati. Kaya, kung ano-ano na nangyari, hindi nakatulong yung mga proyektong ginawa. Di ba? Pero ngayon, nakikita natin, kapag coordinated at base sa mga plano na, di ba? Kasi marami na namang plano eh. Ang Valenzuela may plano. Matagal na silang may plano. Ang Navotas may plano. Di ba? Ang Maynila may plano. Ang Pasig may plano. Di ba? So, while tama, we have to really have a comprehensive master plan, but while hindi pa tapos yun, hindi naman tayo pwedeng umupo na lang at walang gagawin. So, we have to do something. And the best way is just to talk to our mayors, talk to our governors, talk to our... Kaya nga yun ang paulit-ulit sinasabi ni Pangulo dahil dati siyang gobernador eh. Di ba? Sila may alam eh. Kung anong... Halimbawa, nung nandun tayo sa Ilocos, yung baha sa Paway tsaka sa Batak. Di ba? May matagal nang ginagawa doon. Yung channel to prevent the Kiawit River from just flooding into Batak and Paway. We have to rechannel it. Problema, 6 years nang delayed yun. Sinimulan yun. 2019, 2020 pa. Hindi pa rin tapos hanggang ngayon. So, pero kasama sa plano yun. So, we just have to do it. So, yun lang. No? Tuloy-tuloy lang tayo. No? And, hindi tayo titigil hanggat magawa natin lahat ng mga to. Pero yung master plan, Sam, sabi sa akin, this year matatapos. May estimate sila kung ano po yung bagong completion rate nun. Tumaas po ba ng 30%? Definitely, tumaas na yun. I just don't know kung ilan na, kung 50, 60, 70% ba. Pero ang commitment sa akin nung gumagawa at nag-update end of the year. Thank you po. Thanks, Sam. Okay, sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV. Hey, Sec Vince po. Sec, on other matters lang, while nasagot na rin po ito ni Yusek Castro kahapon, kunin lang po namin yung reaction nyo po doon sa naging pahayag ni Representative Edgar Erice na pinagbantaan nyo raw po siyang bibigyan ng zero allocation dahil po sa kanyang mga batikos sa administrasyon. Any reaction po, Hindi sir? ako nagbabanta, kahit kanino. At ang sabi ng Pangulo natin, ang budget natin, base sa pangangailangan ng mga kababayan natin. No? At yun ang gagawin natin. Pero, lalo na sa 2027 budget, kailangan stricto na tayo. Hindi na pwedeng, and this goes for everything, all projects. No? Kailangan may requirements tayo, kailangan may plano, first and foremost. Kailangan kino-ordinate sa mga LGU, yun ang kabigin-biginan ng Pangulo natin. Kung incomplete ang requirement, sorry, hindi mapupondohan yung mga proyektong yun. Pero walang pagbanta. No? And I will personally reach out to Congressman Erice and to all other members of Congress if need be, no? Kung merong ganung mga sinasabi, no? Thank you. Okay, wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na po natin pakawalan si Secretary Dizon at Thank you. Secretary Gatchalian. Abangan muna kami. Thank you. Padala akong pagkain. Sir. Sige, sir. Okay. Dumako naman po tayo sa MMDA kasama si General Manager Sir Nick Torre III. Go ahead, sir. Good morning, everyone. Yesterday was another test kung ano ang gagawin ng MMDA sa harap ng malalakas na at very unusually heavy rains. And hindi lamang sa flooding, kundi sa traffic, mobility, public safety, at sa immediate needs ng ating mga kababayan gaya ng
immediate rescue at mga towing, pati ang ating mga immediate basic public services. And sa MMDA, ang amin namang priority lang naman is very simple, to keep Metro Manila moving, respond where bottlenecks develop, at saka of course, coordinate all the other agencies and their activities para nga ma-unified at united ang aming serbisyo sa delivery. At nakita natin kahapon na talagang it needs really a multi-agency approach at whole government approach talaga ang ating kailangan para makapag-provide ng immediate relief sa ating mga kababayan. Nakita natin ang unusually heavy rains na i-explain mamaya ng ating mga kasama sa Pag-asa. At nakita rin natin, in-explain kanina ni Secretary Vince Dizon kung ano ang naging epekto nun sa ating mga waterways. And yesterday, MMDA was in the center of coordination ng lahat ng mga immediate response sa flood sa public safety, public and delivery of public services gaya ng yun nga sa mga na-stranded at inabot ng mga kababayan natin na nawalan ng mga masakyan. And last night, ang last namin na ginawa is based on the monitoring of the command center and through the 136, nag-deploy kami ng libreng sakay sa Cubao because at yun, mga organic MMDA bases na yun because nakita namin na talagang alas 10 na ng gabi at marami pa rin talagang tao sa Cubao na naghihintay ng papuntang east ng Metro Manila, particularly in Rizal, Antipolo, and Cogueo, and Marikina also. So, yun po. Okay, dumako naman tayo sa Pag-asa kay Sir Roy Badilla, ang Deputy Administrator for Operations and Services. Go ahead, sir. Thank you po, and thank you po at magandang umaga po sa ating lahat. It's noon. So before siguro ako mag-talk tungkol sa kahapon na rainfall, ano lang natin yung current na situation sa ating weather. We are monitoring, Pag-asa is monitoring 3 weather systems. Meron tayong 2 low pressure areas. Ang isa ay nasa west, it's about 400 kilometers west ng ating bansa. Then yung isang low pressure area ay nasa extreme northern Luzon. Then yung isa po is already a tropical depression, pero it's more than 3,000 kilometers pa naman. So medyo malayo po yung tropical depression na yon. So talking of these 2 low pressure areas, ito po yung humahatak ng ating habagat, no. So habang ang ating habagat ay palapit or yung low pressure area natin ay pa-move papuntang eastward, ang ating habagat ay hinahatak din po nito. So we are expecting na magkakaroon pa rin po ng tuloy-tuloy na pag-uulan within the remaining days of the week. So yung titingnan din natin yung kahapon, yung bulk ng ulan ay bumagsak from 11 to 2. It's already 202 millimeters. So in 6 hours, meron po tayong na-measure na 202 millimeters of rainfall. So ang total na rainfall kahapon from 8 AM hanggang 8 AM ng kaninang umaga is around 239 millimeters po. Ito po yung na-measure natin doon sa Science Garden Pag-asa Office. So kung i-compare po natin yung kasi maraming nagko-compare sa Ondoy at saka yung sa kahapon na nangyari. Ang Ondoy po ay nakapagtala ng around 381 millimeters of rain in 6 hours. So kung i-compare po natin ito sa 6 hours na bumagsak kahapon doon sa Science Garden, it's only 202. So halos kalahati po yung dami ng ulan na binagsak po ng more than twice ang binagsak ng Ondoy compared sa kahapon. Kung titingnan natin yung mga damages, medyo malaki pa rin po talaga yung sa Ondoy. So yun lang po. Thank you. Okay. Unang tanong mula kay Maricel Lalili, TV5. GM Torre, magandang umaga po. Sir, the traffic yesterday was really terrible. So does MMDA consider now
yung live streaming ng ating mga monitoring para magkaroon din po ng diskarte yung mga motorista kung saan mas magandang dumaan, especially kapag ganyan na flooded yung maraming areas? Yes, thank you for that suggestion. We'll study that and let's see if we can live stream again the critical intersections and critical roads of Metro Manila during such emergencies. Yeah. Sir, ano po yung considerations natin in deciding whether or not pwedeng i-live stream yung mga monitoring ng MMDA? Well, may mga well, ang isa sa mga tinitingnan natin doon yung Privacy Act, yung mga ganon. Pero at the end of the day, tingnan namin, hanapan namin ng paraan. Maybe we'll use the high cameras that we have so that ang individual identification ng mga sasakyan ay hindi na gaano makita. Tingnan natin. Pag-aralan namin kung ano ang pwedeng magawa para dyan. Yeah. Yes, ma'am. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7. GM Torres, sir. Sinabi niyo po na yung pagulan kahapon was another test for the MMDA kung paano po tayo re-responde sa unusually heavy rains. Ano? Would you say that the MMDA passed the test? We're still here, so I think we have passed the test. But there's really nothing to celebrate about yesterday. Talaga nakita natin ang paghihirap ng ating mga kababayan and we really commiserate with them. Nakikita namin sila sa command center, tinitingnan namin yung mga areas kung saan talaga may mga bottlenecks. Kaya nakapag-deploy kami nung gabi na, nag-deploy kami nung mga libreng sakay na MMDA organic buses na dahil earlier in the day, nagre-request kami nag-coordinate kami ng mga libreng sakay through the LGUs at sa mga resources ng ibang mga agencies like the Philippine National Police. And then, we went on the ground, kasama ko rito si Director Mark Navarro. Kahapon, ikot kami ng ikot sa mga problem areas, may dalang mga equipment at matulungan yung mga pinasok na mga, especially mga eskwelahan dahil may klase kahapon eh. So, andyan ang mga estudyante natin, kaya yun ang naging immediate response namin. Very malaking concern namin na talagang makauwi muna ang mga bata sa kanilang mga bahay ng ligtas. Kaya, really, ang nakita namin kahapon is there are lots of things that we have done. There are still lots of things that we can improve on. At kahapon pala, isingit ko na, baka makalimutan. Ang ating hotline 136 na merong service guarantee na 5 rings, talagang kahapon napuno kami dahil ang pinakamarami namang tanong, kung suspended ba ang color code, ang number coding. Kaya sabi namin, baka pwedeng sa ngayon, i-announce namin na pag number coding ang inyong query, pinaka-the best dyan, puntahan nyo ang Facebook ng MMDA, Facebook page ng MMDA. Dahil real time po ang aming, pag ganyang nasa active ang operation center, ay real time ang aming updating ng aming Facebook page. Pag may advisory, in 1 minute, makikita nyo na kaagad yan. Pag nag-suspend kami ng number coding, 1 minute, makikita nyo na kaagad yan. So kung may mga advisories kami, dyan lang. Ang ating 136 ay iwanan natin bukas para sa mga tawag muna ng emergency like na-stall ng sasakyan nyo, nagkabanggaan, or kailangan nyo ng immediate response, kailangan nyo ng ambulansya, or similar emergency situations. GM, maintindihan nyo rin po siguro that there will be people who will disagree na you pass that test dahil marami po it was miserable yesterday. How would you respond to that sentiment? Kasi yung mga ganyang sitwasyon, people will look to government to save them from that misery and the saving will not come. Dahil yun nga po, kayo mismo hindi makarating sa mga dapat puntahan and all those limitations that we have. How do you address that sentiment from the public? Naintindihan po namin yun at personal kong nakita kahapon yun dahil ako kahapon na sa Ligarda. Dala-dala ko yung patrol car ng MMDA, iikot kami doon sa may CEO at saka sa San Beda, pinuntahan ko dahil pinasok ka ng umapo ang creek sa tabi nila at pinasok yung eskwelahan talaga. May mga more than 1 foot of water nasa loob dahil doon may mga mabababa silang mga areas doon. And on our way out, habang umiikot kami, yung sasakyan, kinatok nga ng mga estudyante. Sir, tulungan nyo naman kami dahil kanina pa kami rito, 4 na oras na kami rito, 1:00 pa, 4:00 na, 5:00 na. Wala pa rin kaming
masakyan pa uwi. So we coordinated with the Philippine National Police to whom we thank na nagpadala ng isang back-to-back. Pero habang kami naghihintay at napakatagal na aming paghintay rin, dahil una-una yung traffic lang, yung logistics na pagpunta lun sa lugar is talaga napakatagal. Tamang-tama pa naman na habang naghihintay kami, may nabagok ang ulo ng isang matanda ron. Dumugo talagang ulo at napakabuti. Mayroong mga Sanbeda medical students na nandun na nag-stabilize ng pasyente at naitawag namin sa ambulansya na talagang ang ambulansya ay nag-deliver muna ng pasyente, nakarga niya bago pumunta sa amin. So talagang ganun ang situation natin kahapon. And I can really commiserate with the people affected dahil nakita rin namin personally at itong si Mark kahapon ay nasa UST naman. Ang kanyang sasakyan nga ay talagang pasang-awa rin sa baha dahil mga military trucks na ang aming dinala, yung mga malalaki nating mga trucks plus ang mga buses. Dahil talagang really the flooding is the raining is really unusual. It really caused floodwaters to accumulate in the streets. Kaya talagang tanggap namin 'yon. Sabi nga ni Sec Vince kanina na talagang may masasabi talaga ang ating mga kababayan at talagang mababatikos talaga tayo dahil syempre kita natin talagang marami pang mga areas na pwedeng ma-improve. But we did our best yesterday. Talagang lahat ng aming mga resources ay nakalabas. At ang mga tao namin ay nandyan sa kalsada hanggang maghating gabi. At personally, sinamahan ko nga ang mga tao natin sa Cubao doon sa last dispatch nung medyo mga naiwan na talaga yung mga last na mga kababayan natin na na-stranded na sa Cubao at wala na talagang masakyan. Kaya personally, dinispatch ko na yung mga natira nating assets sa MMDA. Sir, sorry last. Nandito po kayo sa Malacanang ngayon. Pinatawag ko ba kayo ng Pangulo and what were his instructions to you? Ang nagpatawag po sa akin si Secretary Claire Castro at ang instruction niya ay umattend ng, ng conference ngayon. Hindi po kayo meeting ng Pangulo today? Walang meeting? Hindi, wala po. Okay, sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13. To Pag-asa, sir. Sir, you said na expected magtutuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan on the remaining days of the week. Based sa forecast natin, gaano po kaya kalakas ito? Yung volume of rainfall, possibly same ba as yesterday? Yes, dahil nga dito sa ating dalawang low pressure area na malapit sa bansa, yung isa nasa West Philippine Sea, yung isa ay nasa extreme northern Luzon dito sa western part. Pero yung isa nga yung tropical depression is around 3,000 pa naman kilometers sa east. So yun po yung sa ngayon wala pong epekto. Yung dalawang low pressure area na sinasabi natin, ito po yung hatak ng ating habagat or southwest monsoon. Pero we are not expecting the same amount ng rainfall na binigay sa atin yung kahapon. Pero ang base sa ating data, tuloy-tuloy po yung pag-uulan na ito hanggang sa this weekdays. And same area, sir, like Metro Manila? Yes po, kasi habagat, so it will be affecting the western part of the country. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio. GM Torre, good afternoon po. Ann po. Sir, ang tanong po ng mga kababayan natin dahil nga sa malawakang pagbaha kahapon dito sa Metro Manila, kung patuloy po ang paglilinis ng mga kanal at flood control efforts ng gobyerno, bakit pa rin po maraming bahagi ng Metro Manila ang mabilis na bahain? At ano po yung konkretong paliwanag dito ng MMDA? Thank you. Well, aside sa explanation ng Pag-asa, kasi may Japanese study sa ating nung dinesign ang ating mga drainage systems, yung ang capacity noon is nasa 235 mm for 48 hours, something like that. And nakita natin na yesterday is really unusually heavy downpour. Ang ating parang example lang yan, equivalent yan, yung sa isang lababo, pag ikaw ay naghuhugas ng pinggan, may gamit kang isang palanggana, open ang tap water, na umaapaw ang palanggana. So okay lang dahil ang bagsak lang ng tubig is galing sa gripo, na-absorb na i-drain. Walang tubig sa lababo kasi ang drainage ay kaya pa. Ngayon, nung tapos na ang paghuhugas mo, yung palanggana na itinapon mo, sa ganong kabilis ng paglabas ng tubig, natural na magkakaroon talaga ng standing water dyan sa lababo habang dinidrain ng
drain ang tubig na yan. So ganyan din ang nangyari kahapon. Napakabilis nung pagbagsak ng ulan na overwhelm ang ating mga waterways. Pero at the end of the day, yun nga sa kanina sabi ni Sec Vince, na sabi niya kanina, yung G. Araneta at E. Rodriguez, mga 4-5 hours, nawala rin ang tubig kaagad na as compared to previous times na 24 hours bago mawala ang tubig. So, ang isang pamantayan na tinitingnan natin na sana ay maintindihan ng ating mga kababayan na ang test natin, how do we rate the efficiency of our drainage system is tatlong bagay. Una, yung extent ng standing water, ng extent ng pagbaha, kung gaano kalapad ang mga areas na binaha. Tapos yung taas ng baha sa areas na yan. At pangatlo is kung gaano kabilis ang pag-drain. So, doon natin tinitingnan na sana mas konti ang maapektuhan, mas mababa lang ang pinakamalalim na portion ng tubig at pagkatapos dapat mas mabilis ang kanyang pag-drain. So, doon natin tinitingnan ang success or ang failure ng ating systems na ginagawa para sa mitigation ng floodwaters. So, lessons learned, sir, kahapon. So, anong gagawin natin? Kung ganito po yung sitwasyon, ano po yung magiging hakbang ng MMDA para hindi na po ito maulit? Yeah, as sinabi nga kanina ni Sec Vince na may mga areas talaga na dapat i-studyhan talaga yung situation ng drainage systems. Gaya halimbawa ng nasa U-Belt natin sa Espanya na talagang sabi niya napakaluma na ng mga drainage system. So sa ngayon, ang immediate action namin dyan is sinisiguro namin na tip-top ang operations ng ating mga pumping stations para kung may standing water man, mailabas ka agad sa mga waterways. Tapos, pangalawa, siyempre, siguraduhin na 100% din ang efficiency ng mga ng mga waterways natin sa pamamagitan ng dredging at saka yung paglilinis talaga ng basura. Dapat walang bara para yung kanyang efficiency is optimal. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Junel Maribojo, QNTV. Quick lang po sa Pag-asa kay Sir Roy. Ilang araw na rin po tayong inuulan at may 3 weather system pa tayo minomonitor. Kailan po kaya mararanasan yung maaliwalas na panahon? Base po sa data na mayroon tayo, we are expecting na the whole of August pa po. Medyo tuloy-tuloy po yung pag-uulan. Pero hindi naman ganong kalakas yun. We are just expecting na may mga rainfall episodes pa rin. Wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na rin po natin pakawalan si Sir Badilla at Sir Nick. Balik tayo kay Yusek Claire. Tanong po kay, okay ba? Kay GM, Nick Torre. Sir, nabanggit niyo po kanina yung hotline na 136. Yes, ma'am. At nabanggit niyo rin po na pwede po kayong, let's say, tumulong kung kailangan ng ambulansya. Yes, ma'am. Saan tong area lang po pwede na kayo makatulong? Metro Manila, ma'am. So kapag lumagpas na, Pag may mga tumawag, ma'am, ay ini-entertain naman namin. Pagkatapos, kung andyan sa directory at nandyan sa ang mga contact numbers ng kanilang kailangan ay nandyan, nako-coordinate naman namin. halimbawa lang sir, kayo natawagan, pero so definitely pag sa probinsya to, hindi na makokontak yung 136. Nako-contact nationwide, ma'am, kasi landline nyo naman eh. Okay. So, halimbawa lang, sir, taga Mindanao ako. Halimbawa lang, Tapos kinontak ko yung 136, magre-ring ba siya? Magre-ring, ma'am. Tapos may sasagot siya? May sasagot. Okay. Kung halimbawa taga Mindanao ako, or taga, let's say, Davao City, kailangan ko ng ambulansya. Pag tinawagan ko yung 136, makakapag-coordinate kayo sa iba? Sa ngayon, ang preparation talaga namin, ma'am, ang mga contact numbers ng mga kino-coordinate namin is Metro Manila. Okay. Pero sinisimulan ko na rin na ang mga operators natin, ang command center, ay meron na rin coordination sa iba-ibang mga lugar. Ano-ano yung pwedeng itawag na emergency sa 136, sir? Essentially, ma'am, pag dito sa Metro Manila, talagang, yun nga, yung tula nga namin, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. So, essentially, nandun sa, pag may aberya sa daan, whatever is the aberya, na-stall, nagkabanggaan,
may mga emergency na nakita natin, may nabangga or kailangan ng ambulansya. So we can respond on those matters. Halimbawa, isang nanay o isang magulang nasa bahay nila, tapos may emergency sa bahay nila, let's say merong nakapasok na magnanakaw, pwedeng tumawag sa inyo? Yes, ma'am. We can actually, pag natanggap namin ang mga ganyan, itinatawag din namin sa police station. Yes, we can call the police station to respond on those situations. Pero pag tumawag kayo sa police station, mismo diretso or 911? Pwede, una namin, ma'am, syempre priority ang 911. Tapos kung hindi namin, halimbawa, for whatever, kung andyan kasi meron din kaming directory, diretso sa police station din. Okay. So sir, in other words, halimbawa kailangan ng ambulansya, pwede naman, kasi syempre kailangan ng tulong ng tao, pwede naman tumawag sa dalawa. Yes. Opo. Ang MMDA kasi, kung halimbawa, nasa areas of jurisdiction namin, the 10 regional roads and the 6 circumferential roads of Metro Manila, essentially the major roads, nakakapag-dispatch kami ng road emergency group, merong ambulansya yun, ma'am. Yan. So in other words, pwedeng tumawag sa hotline na dalawa, 911 Or 136. Yes, ma'am. Okay po. Yun. Maraming salamat kasi para mas marami tayong matawagan na pwedeng magbigay sa atin ng tulong. Yes, ma'am. Salamat po. Thank you, ma'am. Muli, maraming salamat. MMDA GM Nicolas Torre III, and of course kay Pag-asa Deputy Administrator for Operations and Services, Sir Roy Badilla. Maraming salamat po. Sabi ni Mark, sabi niya, pasubukan mo, sir, patawagan ng 136. Actually, na-proven na siya nung tinawagin huli kayo nandito. Yes. The last time na same audience, pinakita rin natin ng 136. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Mayroon lang tayong dadagdag na impormasyon patungkol dito sa napalakas na ulan na bumagsak dito sa atin sa especially Metro Manila at sa ibang karatig lugar. Ito ay galing sa NIA. Ang sabi po ng NIA, ito ay sa pamumuno ni Engineer Eddie Guillen. Sa pangkalahatan, naging kapaki-pakinabang sa sektor ng irigasyon at agrikultura ang mga pag-ulan dahil nakatutulong ang mga ito sa muling pagpuno ng ating mga dam at reservoir. Dahil dito daragdagan ang reserbang tubig na maggamit para sa patuloy na irigasyon ng mga sakahan sa mga susunod na buwan. Batay sa paunang monitoring ng NIA, wala namang naitalang malawakang pinsala sa mga pananim na palay. Karamihan sa mga ito ay nasa yugto pa lang ng paglaki at pagsusuwi or vegetative stage. Kaya hindi pa gaano sensitibo kumpara sa panahon ng pamumulaklak at pagbuo ng butil or flowering stage. Gayunman, patuloy na mahigpit na binabantayan ng NIA ang level ng tubig sa mga dam, kalagayan ng mga pangunahing pasilidad ng irigasyon at mga sakahang maaaring maapektuhan ng pagbaha o matagal na pagkakalubog. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga Irrigators Association at iba pang kinauukulang tanggapan upang matiyak ang maagap na pagtugon at ligtas na pamamahala ng ating yamang tubig. Ito pong naipon na tubig ng Magat Dam ay katumbas ng 90,000 hectares na mapatubigan. Sa Pantabangan Dam naman ay katumbas ng 100,000 hectares. So nakabawi din po yung mga pananim na inabutan ng El Nino kagaya ng mga nasa Isabela at Cagayan. Kaya pangkalahatan ay kapaki-pakinabang po sa NAIA at sa irrigated areas natin ang pag-ulan. Yung 2 dam pa lang po ay katumbas na sa 950,000 metric ton or MT na palay production or nagkakahalaga ng 25 billion pesos. So yan po ang pahayag ng NIA. At kung mayroon pong hindi gaanong magandang naranasan ng ating mga kababayan, mayroon din pong naidudulot na kabutihan itong naging pag-ulan sa ating bansa para sa ating mga farmers. Yan po. At handa na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, ma'am. Ma'am, marami pong mga magulang ang dismaya kahapon dahil parang
na-delay daw yung suspension ng classes dahil nabasa na yung mga anak nila, nalubog na sa baha. Nagkulang po kaya ang ating LGUs sa pagkakataong ito? Sa ating pagkakaalam ay tumatanggap din lang sila ng mga abiso sa kung gaano kalakas o gaano o kailan babagsak ang malakas na ulan. Siguro yun lang po ang ating masasabi dahil kahit naman po ang OCD pati po dito sa Office of the President ay humihingi muna tayo ng mga impormasyon patungkol dyan bago po magbigay ng anunsyo. Hindi yun nga po, maging mga empleyado ng gobyerno na stranded na kahapon, ano po kaya ang nakikitang solusyon dito ng palasyo? Patuloy pa rin po ang pagmomonitor at aasa pa rin po tayo sa nakikita po ng mga senyales kung gaano ang ilalakas na pagbagsak ng ulan. At minsan po kausap natin ang pamunuan po ng NIA, si Engineer Eddie Guillen, at meron po silang tool na ginagamit at dadaling ko kayo minsan doon at doon tayo minsan magkakaroon ng press briefing para makita niyo po yung pinaka high-tech nila na monitoring na talaga po tulong sa ating mga farmers kasi pati po yung pagbagsak ng ulan ay namomonitor nila. At sila din po ay nakikipag-ugnayan na sa NDRRMC at sa OCD at sa PSG sa patungkol dito sa mga pagbagsak ng ulan. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, may assessment na po ba ang Malacanang kung alin sa mga flood control projects ang hindi naging epektibo lalo na po sa nangyaring malawakang pagbaha kahapon? Yun nga po, naitanong kanina kay Sec Vince. At yan din po ang hinihingi ko ngayon. Most probably, maibibigay nila sa atin ang mga report na ito or data. Kahihingi ko lamang po, especially nung natanong po ni Clay, patungkol doon sa 13,917 flood control projects nung nakaraang administrasyon. So, kailangan din po natin malaman kung nasaan ito, kung gumagana ito, ghost projects ba ito, dahil nga napanggit naman na may mga ghost projects nung panahon ni dating Pangulong Duterte. So, dapat natin ma-monitor to kung substandard ba to. Pero ang isa po na alam ko, na proyekto nun ay yung doon sa Sunog Apog, na hindi po nagawa na maayos, pero ito po ngayon ay napapagana na po. Dahil sa intervention po at sa pagkukumpuni po at pagsasaayos ng pumping station sa Sunog Apog. Isa po yan sa alam ko na proyekto nung nakaraang administrasyon. Pero sa ngayon po, hihingi po ako ng pinaka-update. Kahihingi ko lamang po siguro most probably mamaya or tomorrow maibibigay nila sa atin. Yusek, another one. Binanggit niyo po kasi dati na ang problema sa pagtatapon ng basura ay sanhi din po nung malawakang pagbaha. Pero may update din po ba ang pamahalaan doon sa pagtugon ng gobyerno sa mga structural problems? Yung kulang sa drainage, pumping capacity, waterways na imbes iugnay ito sa baha, sa disiplina lamang ng ating mga sa publiko, lamang ng publiko. Actually, sabi nga po natin, maraming kailangan pang proyekto. At patuloy po na nagsasagawa ng aksyon ang DPWH. At sabi nga po natin, hindi lang po dapat gobyerno, kundi lahat po tayo na concern dito ay magtulong-tulungan. Dahil kahit po marami tayong drainage dyan, may mga pumping stations tayo, pero kung tambak din po yung basura na itinatapon lang sa estero ng ating mga kababayan, mawawalan po ng saysay yung pagtatrabaho, lalo na yung laging paglilinis ng ating mga ahensya ng gobyerno, especially MMDA at DENR, instead na hindi na yun sana ang tugunan at ibang problema ang tugunan, madodoble, paulit-ulit na lang tayo maglilinis kung hindi natin din pagsasabihan ng ating mga kababayan. Pero rest assured po, nakikita naman po natin ang mabilisang trabaho ng DPWH. Kaya nga lang po, ang sabi niya ay talagang kailangan tutukan paunti-unti yung mga areas na dapat na magawan ng paraan at solusyon. Sunod na tanong mula kay Maris Halili, TV5. Magandang tanghali po, Yusek. Yusek,
there were criticisms and memes on social media following the post of First Lady about her birthday sabbatical. This is amid the terrible traffic situation and flooding situation yesterday. So, what do you want to say about it? Opo, nakita po nga natin yan at nauunawaan po natin kung may ilang mga hindi po nasiyahan sa timing o paraan ng pagkakasulat ng post ng ating First Lady. Karapatan ng bawat isa na magkaroon ng sariling opinyon at ito naman po ay mahalaga at pinakikinggan po ni First Lady ang lahat ng opinyon para malaman niya kung ano ang nararapat na ano pang tulong, batikos ay kailangan itong malaman. Ngunit bago po kasi dumating ang masamang panahon na ito, ay abala si First Lady sa mga gawain para sa ating mga kababayan. So nais din po natin itong ipabatid sa ating mga kababayan dahil bago nga po dumating itong malakas na bagyo kahapon, ay nagkakaroon na po at gumagawa na po ng aksyon ang ating First Lady. Kabilang na rito yung pamamahagi ng rice assistance sa mga senior citizen sa Negros Occidental. At may bagyo man o walang bagyo, nakikita po natin ang pagtulong ng ating First Lady sa pamamagitan ng Love for All. At nais lamang ipahatid ng birthday post na ito ang kahalagahan ng bawat araw at bawat taon na bigay ng Panginoon kahit ano pang dilubyo o pagsubok ang kinakaharap natin. At doon sa post na yun, makikita po natin bago magtapos ay may mensaheng stay safe and dry. Yun ay simpleng pagpapakita ng pag-aalala para sa ating mga kababayan na nasa gitna ng masamang panahon. Ngunit sa mga nagdamdam sa post na ito, naiintindihan po namin ang inyong damdamin. Ngunit huwag po kayo mag-alala dahil tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho at pagbibigay ng assistance at ayuda ng pamahalaan para sa ating mga kababayan na nakaranas ng hindi kanais-nais na trapiko, pagbaha, kahapon. At nais pa rin pong ipaalala ng ating First Lady na ang bawat buhay ay mahalaga, ipagbundi ang bawat araw natin na nasisilayan natin ang biyaya ng may kapal. So muli, sa mga na-offend or sumama ang kanilang damdamin sa pag-post na to, walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady, kundi para ipabatid lang na ang isang kaarawan habang tayo ay nabubuhay ay mahalaga na ipagpasalamat sa ating may kapal. At muli, hindi naman po rin nagkukulang ang ating First Lady sa kanyang pagtulong. Hindi nyo man siya nakikita madalas, pero behind the scene, alam natin kung ano po ang nagagawa ni First Lady at katuwang po siya ng ating Pangulo. Yusek, may we know how did the First Lady celebrate her birthday? Nagkaroon ba siya ng chance na magkaroon at least ng get-together with the family, with the President? Wala pa po silang celebration at ngayon po ay nakita naman po niya sa post ay sarili lang po niya muna ang talagang kanya naiisip dahil sa sobra po talaga. Kung makikita niyo lang po talaga ang schedule ng First Lady, pero hindi ko na kailangan ipakita kung gaano po siya halos araw-araw, meeting, trabaho, punta sa mga projects, pagdalo at pag-asikaso sa mga museum na kanya pong pinaayos. So, ito po malamang ay hindi rin naman batid ng ating mga kababayan dahil hindi naman po talaga siya nagpapakita ng kanyang mga ginagawa para sa ating mga kababayan. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusek. Aside po dun sa leadership fund na madalas na po nating na-discuss po dito, si former DPWH Secretary Singson ay may ni-reveal tungkol dun sa Convergence and Special Support Program ng DPWH na sinasabi po niya ay nagiging isa pang category ng mga pang-scam sa flood control. Ano po masasabi po ninyo dito? Nagiging category
ng isang klase ng pang-scam. Pero wala siyang sinabi kung paano. May mga datos naman po siya na sinabi, pero yung kung paano po exactly That's why. ay hindi po niya Diba? nabanggit. Ang nakita ko sa post ay amount tungkol sa Convergence and Special Support Program. Pero hindi niya sinabi kung paano ito di umanong ginagamit sa pang-scam. So mas maganda po sana kasi na kapag ka po tayo ay magbibigay ng anumang negatibo na pananalita, sana may kasama ito na mga basihan para hindi naman agad natin mailigaw ang ating mga kababayan. Dahil kung yan ang kanyang opinion lamang, pero wala pa siyang hawak ng basihan para sabihin na yung Convergence and Special Support Program ay pang-scam, hindi po siya nakakabuti sa proyekto ng gobyerno. Dahil itong Convergence and Special Support Program ay matagal na po itong umiiral sa DPWH. Sa ating pagkakaalam, pwede naman po niyang i-deny kung tayo'y nagkamali. Maski na nung panahon po nila ay meron na pong Convergence and Special Support Program. So dahil nga po dyan ay inalam ko mabuti mula sa DBM kung ano nga ba ito. Itong patungkol sa the Convergence and Special Support Program. Hindi po ito secret or separate na 1.1 trillion fund. Ito po ang sabi at akin na lang babasahin. It is a regular program under the Department of Public Works and Highways, with its appropriations and projects reflected in publicly available national expenditure programs, General Appropriations Acts, and other government budget documents. In fact, convergence programs did not begin under the Marcos administration, Marcos Jr. administration. The approach has existed for more than a decade, including during the tenure of former DPWH Secretary Rogelio Singson. As early as 2012, government records already referred to the DOT-DPWH Convergence Program on enhancing tourism access, which supported the construction and improvement of roads leading to tourism destinations. Convergence was precisely intended to allow DPWH to provide the infrastructure requirements of programs being undertaken with other government agencies. Over the years, these have included access roads and other infrastructure supporting tourism, agriculture, education, health, national security, industries, airports, seaports, and other national priorities. The current CSSP is therefore an umbrella program covering different types of infrastructure projects, not a single discretionary fund. The Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps or SIPAG, as well as the Basic Infrastructure Program or BIP, have likewise been lodged under this program. Official budget documents expressly identify SIPAG under CSSP, while the program itself includes access roads leading to airports, seaports, tourism destinations, industries, and railway stations, among others. For perspective, the fiscal year 2026 General Appropriations Act itself publicly identifies CSSP as one of DPWH's regular programs alongside the Asset Preservation Program, Network Development Program, and Bridge Program. It is therefore inaccurate to portray CSSP as a newly discovered or previously undisclosed public works budget. So, kaya nga po, sa bawat pagbibintang or ibang intriga, mas maganda po sana kung hingin nyo sa kanila kung ano yung pruweba na nagagamit ito sa scam, kung meron sila example, kung meron sila experience, para po mas maging maganda ang mensahe nila sa ating mga kababayan at hindi tayo parang laging nakabitin sa issue na ito ay maaaring gamitin pang scam, ito ay magagamit na para nakawin. Hindi po magandang mensahe po ang ganyan. Ma'am, thank you po. No? Ito po, ibang topic. Sobrang ibang topic naman po.
Ma'am, dun sa Zamboanga po, no, medyo nagkaroon ulit ng shooting kanina. Sa zona po ng Pangulo, may mga instructions na po siya, no, na paigtingin ng security para hindi na maulit yung nangyari sa Tacloban. Pero apparently kanina sa Zamboanga ay nasawi yung 2 estudyante. Ano po ang may directive po ba o ano po ang gagawin ng Palace po dito? Basahin ko po muna po ang mensahe ng DepEd at ng Office of the President. Okay, the statement of the Office of the President, and I quote, "We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. I have directed our law enforcement agencies to conduct a thorough investigation into this incident and to determine what more must be done to prevent another family, another school, and another community from suffering the same grief. We will work with our schools and communities to strengthen the safeguards that protect our students and ensure that they can pursue their education without fear. Every Filipino family deserves that assurance." Message from the President, our President. At ito naman po ang mensahe ng DepEd na agad naman din tumugon sa panawagan ng ating Pangulo. "The Department of Education is gravely concerned over the reported shooting incident at the Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus, a private school in Zamboanga City, this morning, August 18. DepEd stands with the Ateneo de Zamboanga community during this difficult time and is ready to extend whatever support and assistance we can to the affected learners, families, school personnel, and concerned authorities. We are also coordinating with mental health partners to provide psychological first aid and psychosocial support to those affected. We urge the public to refrain from spreading unverified information and sharing sensitive photos, videos, or details about the incident, especially since minors are involved." Yan po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. So, ganyan pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan, hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin sa lahat, magsilbing aral po sana ito, huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana napamarisan. Sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
Hello, Yusek. Ano lang po, just to go back dun po sa issue ng flooding po, since Pag-asa earlier said na po, natuloy-tuloy pa rin po yung pag-ulan nga po, no. On the health aspect naman po, gaano po ka-prepared yung mga hospitals natin to ensure na in case nga po na may makitang increase ng leptospirosis, enough yung supply natin ng doxycycline po? Kahapon po nabigyan tayo ng impormasyon na sapat naman po ang mga gamot para dito at kailangan lang po sila na magbigay ng impormasyon or kanilang, let's say, katanungan kung sila ay biktima ng ganitong klaseng or nagsasuffer ng ganitong klaseng karamdaman. At kung wala mang supply, ay ipaabot lamang agad sa amin, sa PCO, DOH, para po matugunan agad kung iniisip po nila na sa kanilang lugar ay may kakulangan ng mga kailangang gamot para sa mga ganitong mga illnesses na related sa pagbabaha at pag-uulan. Okay, sunod na tanong mula kay Heidi Sampang, FEBC. Other matters po, Yusek, good afternoon. Yung mga aning gulay po sa Benguet, particularly sa Tublay po, sadly po tinatapon na lang po gaya po ng mga carrots, tsaka po ng iba pong mga gulay pa, kasi sa kakapusan daw po ng mga cold storage facilities po natin sa Benguet. Okay, natanong po natin mismo dito dahil nabalita nga po ito at lubhang nakakahinayang dahil sa hindi magandang panahon ay nakakahinayang na hindi nakakarating ang mga gulay dito sa atin na dapat na sana ibenta dahil hindi po makatawid ang mga sasakyan. So, ayon sa DA po, isa sa mga rason kaya natapon ang mga gulay ay ang weather. Yung panahon natin, masamang panahon, at hindi makadaan ang mga sasakyan dahil sa landslide at baha. So, nakita ng DA na dahil sa walang tigil na pag-ulan, kaya bumaba rin naman po ang bilang ng mga buyers na namimili sa mga trading posts. At sa ngayon po, ang sabi po ng DA, meron pong 7 cold storage CAR region ongoing ang construction na makakutulong ito para sa susunod na mabawasan naman ang mga gulay na hindi na ibebenta. So each cold storage is a 40-foot container. So marami itong matatago tuwing tag-ulan, kagaya nito. Ang ginawa rin ng regional office ng DA at ay tumulong para magdala. So tumulong din po sila na magdala ng mga gulay sa Pampanga, Manila at Cavite. About more or less mga 1.2 million ang nabenta na vegetables or gulay over this past week. At minomonitor pa rin ng DA ang mga trading posts para makita kung ano pang tulong ang maibibigay sa mga magsasaka. In the long term, for 2027 budget, meron silang proposal for vegetable processing facility in a 1.5 hectare property located in La Trinidad, na kung saan makakapagproseso ng mga gulay at makakapagbigay ng higher value and longer shelf life ng mga gulay. So yan po ang proposal nila. Sunod na tanong mula kay Clay Pardilla, PTV. Yusek, yung DepEd po yung may pinakamalaking budget at sa proposed 2027 NEP. May expect na po ba natin next year yung mas maraming metal detector, additional security personnel to tighten the security in our public schools? Yan po ang balak po ng DepEd. At yan din po ang nais nilang mangyari para po mas mabigyan natin ng proteksyon ang ating mga mag-aaral, especially sa public schools. Okay, wala nang tanong. Balik sa Yusek Claire. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang laban kontra smuggling, NBI nagpahayag ng suporta sa Bureau of Customs upang palakasin ang anti-smuggling operations ng dalawang ahensya. Nito lamang August 13, sa ginanap na BOC Collectors Conference, pinangunahan ni na Commissioner Ariel Nepomuceno at NBI Director Melvin Matibag ang pagkilala sa mga tauhan ng Customs Intelligence and Investigation Service para sa kanilang matagumpay na pagganap sa tungkulin. Umabot sa mahigit 3 billion pesos ang halaga ng mga iligal na sigarilyo
na kanilang nakumpiska sa magkakaibang operasyon sa Manila at Cebu. Sa parehong kaganapan ay inilahad ni Director Matibag ang patuloy at pinalakas na ugnayan ng dalawang ahensya upang protektahan ang ating bansa laban sa smugglers at ipinagbabawal na kalakalan. Sinang-ayon naman ito ni Commissioner Nepomuceno at hinirang ang naging papel ng ugnayan ng BOC at NBI sa matagumpay na mga operasyon kontra smuggling. Noong June lang ay naharang ng pinagsamang puwersa ng BOC at NBI ang mga pinuslit na agricultural products mula China at Netherlands na nagkakahalaga ng 34.5 million pesos. Makakaasa ang taumbayan sa mas pinaigting na interagency cooperation ng BOC at NBI upang ipatupad sa ating mga bayan at lugar ang batas at protektahan ang interes ng bansa laban sa mga illegal na gawain. Lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino, kung kinakailangan, magtatrabaho kahit na may bagyo. Hindi tinatalikuran ang tungkulin sa tao para lamang sa isang konsyerto at itatago na lamang ang ginawa pag nalantad na sa publiko. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.